yun na nga, I have finally arrived dito sa Hungary. Kakagaling lang namin ng airport dito. So sinakyan namin yung bus na straight from airport to the city. And pwede din yun balikan. So bali meron silang bus na ano talaga, specifically para sa airport, then from the airport towards sa sentro ng syudad. So ayun, dito kami ngayon nakasakay, and it's a sunny day actually, pero ang lamig-lamig. Ang lamig sobra dito sa Hungary. Pero buti na lang, meron naman yung parang init na araw. So parang ang sarap din ng pakiramdam. And now, we are in Astoria na stop. So, dito na kami bumaba from the airport. And dito kami maghahanap ng makakain at matatambayan namin kasi medyo matagal-tagal pa kaming pwede maka-check-in. It's still 9 a.m. ata, and yung check-in time ng mga hotel is around 2 p.m. So, ngayon, maghahanap kami kung saan kami tatambay. And saan pa ba kami magtatambay? Eh, dito na din sa McDo. Fast food chain tayo mga ti. Sabi niya. Tipid-tipid muna. So, ayan, nag-order na si Langga. Nice. And, binigay na niya sa akin yung card niya, kaya sa akin na to. Thank you, Ga. Yay! May pang-shopping na ako. Sipag. Sa akin na tong card. Since medyo maaga pa, kaya marami pa kaming pwede maupuan. So, dito yung order namin. Ito yung Big Mac, tsaka sa akin yung pancake na parang sandwich, tsaka fries, tsaka nuggets. And, meron din kami drinks. So, after namin kumain, ayan, nagchichika-chika muna kami. And then, we decided maglaro ng ML, Mobile Legends, pampalipas ng oras kasi ang tagal pa talaga namin pwedeng mag-check-in. But, malapit-lapit naman na yung hotel na pagsistayhan namin. Actually, mga 5 to 10 minutes na lang nalakaran, makakarating na kami doon. Pero, yun nga, may policy lahat ng hotels din naman ata siguro. I think it's international rule na parang alas 2 alas 2 ng hapon lang pwede maka-check-in. So ayun, palipas oras muna kami dito. Nagbibisit ako pag gano'n. Hindi ka talaga pang marksman. Okay lang, mag-mage lang ako na mag-mage. So dito, sis nakikiconnect lang naman ako kay Langga sa connection niya. Chine-check niya kung ano yung signal namin bago kami maglaro. Arte-arte, no? Kala mo naman talaga hindi kami magra-rank down. And nung mga alauna plus na, so we tried our luck and very swerte kami kasi andun yung caretaker. Hindi siya marunong mag-English masyado pero alam niya na kami yung guest na paparating at mag-check-in dito ng mga alas 2. So kahit mga alauna pa lang, pinapasok na niya kami. So thank you so much sa caretaker na yun. We are actually staying dito sa Mezzo Budapest Hotel. If you want, you can check them out. We booked this through the booking.com na app, but they're already available as well sa other third-party na apps. It has this cute, chic vibes at ang ganda ng city view niya. Taka lang, nahihirapan ako. Wait, ang hirap naman buksan ng... ang hirap buksan ng cortina, besh. Sige, bala ka dyan. Hindi na kita bubuksan. Sarado ka na lang. Dyan ka na. So, we're gonna stay here and rest muna for a while, and after, lalabas kami para mag-dinner. Bakit? Hindi. And this is our dinner. So this is more like mga Indian or Turkish na food shop. Parang ganun. Masarap lang ito. Yung niyang baboy. Ay, aso. Of course, every memory counts. Kaya picture wherever you go, wherever you eat. Ganon. Ganon ang motto natin pag nagta-travel at nagkikipag-date tayo sa ating mga langga. Masarap din. Pala Sabi mo hindi. Sa mga oras na ganito, yung mga papaalas 10 na, medyo pahirapan na din ng mahahanapan ng makakain sa labas. May iilan naman na bukas 24 hours, pero alam mo yon, iisa lang or dadalawa lang mga ganon. Karamihan talaga, mapa-grocery, mapakainan, nagsasara na sila ng mga ganitong oras. Napagod din kasi siguro kami sa biyahe, ang haba ng biyahe, tsaka mga walang tulog, kaya medyo sinulit namin yung buong maghapon na nagpahinga lang talaga.
Ito pala yung loob ng kinainan namin. Medyo cute lang. Hindi siya masyadong malaki pero may mga space pa sila sa itaas. May mga set meals sila pero meron din naman sila mga a la carte if ayaw nyo ng set. Ito, pahirapan din kami ng pag-order neto. Kasi nga, hindi nila masyadong naiintindihan yung wikang Ingles. And very, very different yung language nila dito. Kaya hindi mo parang masasayko, mako-context clues man lang. Pero na-carry lang naman. Alam nyo, gamitin yung mga hand signals nyo, non-verbal communication, mga ganun. Na-carry lang din naman. Masarap tong nakainan namin actually. Ang daming sahog. Sahog pa tawag dyan. Ang daming laman. Ang daming meat, ganun. Hindi nila tinipid yung karne, kumbaga, dito sa kinain namin. Pinili namin yung isa maanghang, tapos yung isa hindi maanghang, pero may kaanghangan pa din both. But it's nice kasi perfect siya sa weather ngayon na malamig. So masarap kumain ng mga maaanghang ngayon. Pero for people like me na hindi masyadong mahilig na lagyan yung sauce yung pagkain or mga condiments, kasi medyo mapili ako kasi, lalong-lalo na if may mayonnaise and medyo matapang yung sauce, ganun. Medyo hindi naman sa na-off pero natatapangan lang ako. Pero masarap. So for this, medyo matapang yung sauce para sa akin. Pero kay Langga, sabi niya, ang sarap naman daw. Masarap para sa kanya. Plus malamig pa na Coke. Ay, perfect ang dinner namin. And after namin kumain, ayan na nga, may pa-snow si Lord. Actually, tulog na kami neto and nagising lang ako and voila, thank you Lord sa very nice surprise na pambunga dito sa stay ko sa Europe with Langga. Ang ganda. This is my first snow actually. Binulabog ko pa si Langga neto. Ang himbing na ng tulog. Pero hindi itong first snow sa Hungary. Nag-snow na the weeks before. And winish ko lang kay Lord na sana kahit isang araw man lang ng stay ko sa Europe, makaranas man lang ako ng snow. And yes, perfect na perfect. Thank you Lord for this beautiful memory. Up next, tara at samahan niyo akong bulabugin at mag-dorm raid dito sa accommodation nila Langga. Plus, more snow on day 2 sa Budapest dito lang sa The Coffee Couple. Hindi. Ay, joke, Gabi, hindi pala.